Kabanata 1546 Ibinaba ni Sofia ang telepono ng may konsensya at pinatay pa ang telepono. Tiningnan ni Avery ang lahat at nagtanong sa mahinahong tono, bakit hindi mo sinasagot ang telepono? Kinuha ni Sofia ang baso ng tubig sa kanyang harapan at humigop, hindi ako pamilyar sa taong ito. Alam ni Sofia na magkaaway sina Avery at Wanda sa kanilang relasyon. Masyadong nalilito si Sofia ngayon dahil napakahusay ng pakikitungo ni Avery sa kanya at nagpapakita ng pagpayag na tulungan siya. Sa katunayan, hanggat maaari pang magpatuloy ang hinaharap na buhay, hindi kailangang magkaroon ng vilya at 10 milyon si Sofia. Siyempre, minsan naiisip din niya na may vilya siya at 10 milyon, kaya hindi niya kailangan si Elliot bilang anak. Kung tutuusin, masyadong walang pakialam ang personalidad ni Elliot at tiyak na imposibleng tratuhin siya ng maayos sa hinaharap. Mula noong huling pagkikita niya ang dalawa, pagkatapos noon ay hindi na siya tinawagan ni Elliot at hindi niya maiwasang makontak si Avery at iyon ang dahilan nito. Pagpupulong, sabi ni Avery, tita, kilala ko ang taong ito, hindi ko inaasahan na makontak ka niya ng ganoon kaaga, dapat niyang malaman na ikaw ang biolohikal na ina ni Elliot kaya nakipag-ugnayan siya. Ikaw, ito ang unang beses na tinawag ka niya, kailan ba yon? Nagkita na ba kayo? Ano ang sinabi niya sa iyo? Sa pagharap sa serye ng pagpapahirap ni Avery, nataranta si Sofia. Sa pagkakataong ito, nagkusa siyang makipag-ugnayan kay Avery, ngunit hindi niya sinabi kay Wanda. Kung alam ni Wanda na nakikipagkita siya kay Avery ngayon, imposibleng tumawag. Nakita ko, hindi ko siya maintindihan, hindi siya pinilit ni Avery, at dahan-daang sinabi, siya ay aking kaaway, siya ang pumatay sa aking ina. Bakit niya ginawa ito? Nagulat si Sofia. Avery, namatay kasi ang anak niya, hindi ko pinatay ang kanyang anak, ngunit iginiit niya na ako ang pumatay. Sofia, so, tita, kahit anong itanong o sabihin sa iyo ni Wanda, hindi ka maniniwala. Kung binigyan ka niya ng maraming pera, dapat mong bayaran siya sa lalong madaling panahon. Kung kapos ka sa pera, maibibigay namin ito ni Elliot sa iyo. Hindi mo siya dapat kunin. Dahil binigyan ka niya ng $1 at tiyak na sinusubukan niya makuha ito mula sa iyo. Kumuha ng $100 o higit pa, tumango si Sofia, hindi ko kinuha ang pera niya. Ipinaliwanag ni Avery ang kahihinatnan, mabuti naman, talagang gustong gamitin ka ni Wanda para harapin si Elliot. Kung alam ni Elliot kung magsanib puwersa ka kay Wanda, hinding-hindi ka niya mapapatawad, ayaw mo namang lumaban sa sarili mong anak, di ba? At saka, maibibigay namin sa iyo ang mga benepisyong maibibigay ni Wanda sa iyo. Nakinig si Sofia nang marinig ang mga salita ni Avery, labis siyang naantig at nahihiya. Bumantong hininga si Sofia, syempre ayokong tumalikod kay Elliot, pero, hindi ko alam kung paano ako tinatrato ni Elliot. Alam kong hindi ako kwalipikadong magtanong sa kanya ng kahit ano, pero akin siya. Sariling anak kung tutuusin, at talagang gusto kong maging mapayapa sa kanya. Avery, may mga anak ka, dapat maiintindihan mo ang nararamdaman ko, di ba, Avery? Tita, bukod kay Elliot, iba pa kayong mga bata? Tanong nito na lalong nagpanik kay Sofia. Siya ay may mga anak, ngunit hindi siya nang ahas magsalita. Sa sinabi na, ito ay nagsisiwalat, nagkunwari siyang mayaman, at kinuha niya ang pera ni Wanda para makabili ng mga damit at manatili sa isang hotel sa madaling araw, na ikinahihiya niyang sabihin ito. Kabanata 1547, Tita, kung nakakainis na sabihin mo, ayos lang, casual lang ang tanong ko, babalik ako at sasabihin ko kay Elliot na kapag dumating ang Spring Festival, susubukan kong dalhin ka para magkasama-sama. Sofia, Avery, salamat ito ay lahat ng walang kabuluhang bagay, hindi mo kailangang maging magalang, si Elliot ay may kapatid na babae, at hindi pa niya ito nakikilala sa publiko, ngunit mas maganda ang ugali niya sa kanya ngayon, bigyan mo pa siya ng oras. Kinuha ni Avery ang isang card mula sa kanyang bag at iniabot, ipapadala ko ang password sa iyong telepono mamaya, maaari mong gastusin ang pera sa loob hanggat gusto mo. Agad naman itong tinanggihan ni Sofia. Tita, tanggapin mo na, kung muling lalapit sa iyo si Wanda, pakisabi sa kanya na itigil na ang panggigipit sa iyo. Kung mayroon kang anumang mga paghihirap, malulutas namin ito. Kung tutuusin, isang pamilya tayo, dahil sa sinabi ni Avery, tuluyang ibinaba ni Sofia ang kanyang card, tinanggap niya ang card ni Avery. Sa gabi, umuwi na si Avery, sinabi niya kay Elliot ang tungkol sa pagkikita nila ni Sofia ngayon. Reklamo ni Avery, alam kong hindi palalampasin ni Wanda ang pagkakataong ito, siya ay tila tapat sa ibabaw.
Ngunit siya ay patuloy na gumagawa ng maliliit na galaw sa kanyang likuran, kilalang kilala ko siya. Nakontak ka ba ni Sofia? Tanong ni Elliot. Well, hindi ba malapit na ang Spring Festival? Sinabi niya na hindi siya babalik sa Bridgedale para sa bagong taon. Gusto niyang ipagdiwang ang Spring Festival kasama namin, Elliot, sunduin natin siya para sa festival, inaasahan. Siyang tinignan ni Avery, kung itutulak natin siya, baka mabili siya ni Wanda, may nararamdaman ka man para sa kanya o wala, ang iyong biological mother ay nag-iisa, gumagastos kami ng pera para maayos siya, para sa amin. Ito ay hindi mahalaga sa lahat, ito ay matrabaho. Naintindihan ni Elliot ang sinabi ni Avery, ngunit nakaramdam siya ng pagkasuklam sa kanyang puso. Kinuha ni Elliot ang isang stack ng mga dokumento mula sa mesa at sinabing, nagsinungaling sa amin si Sofia. May pumunta ako para tingnan ang mga detalye niya, sa unang pagkakataon na tinawagan niya ako, sinabi niya na. Siya ay nasa Bridgedale, kaya ako sa una ay nagpadala ng isang tao sa Bridgedale na nag-imbestiga sa kanya. Ngunit walang nahanap, kinuha ni Avery ang dokumento at tiningnan ang kanyang mataimtim na mukha, so inimbestigahan mo na ang impormasyon niya sa Ariadne? Elliot, masyadong mapagpakumbaba, natakot ako na hindi ko siya makilala, kaya napik ko ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang mayamang babae, matapos marinig ang kanyang mga salita, tumingin si Avery sa dokumentong nasa kamay niya. Elliot, anong gagawin mo? Nakilala ko siya ngayon, at ang chat ay medyo maganda, alam na niya ang hinaingsa. Pagitan namin ni Wanda, at tinanggap niya ang bank card na ibinigay ko, hanggat hindi niya kakausapin si Wanda next contact, ang bagay na nagsinungaling siya sa amin ay talagang maituturing na hindi nangyari, kung tutuusin, hindi naman mahalaga. Halos inis ka ni Avery ang dokumento at inilagay ito sa mesa. Ito ay walang iba kundi ang kanyang pagkakakilanlan ay nagbago mula sa isang mayamang babae sa isang napaka-ordinaryong mababang antas na tao, dahil nga sa napakahirap niyang buhay ay madali siyang nalinlang sa mga salita ni Wanda. Bukod dito, ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, tulad ng iyong nahulaan, din walang mali. Nangangahulugan ito na ang kanyang buhay ay hindi kasing komplikado ng iniisip natin. Tumingin sa kanya si Elliot, gusto mo bang makilala ko siya? Umiling si Avery, hindi kita pinilit na makipagkita sa kanya, sa tingin ko sinusuportahan namin siya, ginawa lang niya ang lahat, hindi na siya nag-demand, gusto lang niyang makasama tayo sa Spring Festival. Hindi sumagot si Elliot, kailangan niyang mag-isip muli. Avery, ayokong kontrolin siya ni Wanda, ayokong maging komplikado ang simpleng solusyon. Kain muna tayo, hinawakan ni Elliot ang kanyang kamay at sinabing, gusto ko siyang makilala muli bago siya imbitahan sa aming bahay para sa Spring Festival, mag-usap tayo. Sige, ngunit huwag panatilihin ang iyong mukha nagtatampo. Matatakot talaga sa'yo ang mga taong hindi ka kilala. Sumili ang ngiti sa mga mata ni Avery. Kabanata 1548. Kinabukasan, nakatanggap si Elliot ng tawag mula kay Ben Schaffer mula sa Bridgedale. Ben, Elliot, nagtanong ako sa paligid, ngunit hindi ko narinig na ang Wonder Technologies ay maglilista sa Bridgedale. Elliot, natanggal na ang balitang iyon. Tumawa si Ben Schaffer, nako, isa lang ang posibilidad, talagang nakalista ang Wonder Technologies, ngunit ang oras ay hindi pa hinog, kaya't umalis tayo sa chismis at alamin, si Wanda ay nagtrabaho ng husto upang makalakam ng mga pondo, kaya talagang gusto niyang ipaalam sa publiko, kung hindi mo lang ito tinititigan palagi. Sa husay ni Wanda, siguradong gugustuhin niyang ipaalam ito sa publiko. Social skills, natupad na ang pangarap niya. Kailan ka babalik? Tanong ni Elliot. Di ba sabi ko sa'yo last time, babalik ako pagkatapos ng laro ni Gwen? Si Ben Schaffer ay hindi gustong bumalik pansamantala. Malaki ang ginhawa ng relasyon nila ni Gwen kumpara noon. Tila nakita niya ang bukang liwayway ng pag-asa sa kanyang harapan. Hindi ka ba tumingin sa kalendaryo? Pinaalalahanan siya ni Elliot, hindi ba taon-taon kasama mo ang iyong mga magulang sa bagong taon, bisperas ng bagong taon ang araw ng kompetisyon ni Gwen. Natigilan sandali si Ben Schaffer, hindi talaga ako tumingin sa kalendaryo, Magna New Year's Eve ako kasama si Gwen, napakaraming taon kong kasama ang aking mga magulang sa Spring Festival, at kasama ko si Gwen ngayong taon, kaya hindi sila dapat magsabi ng kahit ano. Elliot, nasaan kayong dalawa ngayon? Tumawa si Ben Schaffer, masakit ang sugat sa mukha, at agad siyang napabuntong hininga. FCK, sinaktan ako ng B-starred na Zion na iyon, ni hindi ako nang ahas na lumabas para makipagkilala sa mga tao.
Lumabas si Ben Schaffer na may mababang pagmumura, nagsuot ako ng maskara para lumabas para malaman. Kung isa sa publiko ang Wonder Technologies, wala akong lakas ng loob na tanggalin ang maskara ko kapag may nakikita akong tao. Kapag tinanong ako ng mga tao kung ano ang mali, maaari lang akong magsinungaling at sabihing allergy ako. Elliot, seryoso? Gwen, alam ko kung magiging magaling si Gwen sa araw ng kompetisyon, balak kong umakyat sa stage para bigyan siya ng bulaklak. Matapos marinig ang kanyang mga salita, naalala ni Elliot ang isang balita na nakita niya 2 araw na ang nakakaraan, may isang uri ng puno sa mundong ito, nakalimutan ko ang pangalan ng puno, ito ay isa lamang sa uri nito, isa. Itong punong lalaki at nabuhay ng higit sa 100 taon, namatay na kasi ang babaeng puno kaya walang paraan para magparami ang ganitong klase ng puno, ngunit ang lalaking punong ito na nabuhay ng higit sa 100 taon ay namumukadkad pa rin at namumulaklak bawat taon. Si Ben Schaffer ay nakinig sa kanyang boses at ninanamnam ang kwentong kanyang sinabi, kinilabutan at nagulat. Nagkaroon ng goosebumps sa lahat. Ben, Elliot, nakikiusap ako na huwag mo nang pag-usapan yon. Bakit parang horror story kapag may sinabi kang napakaganda? Tumawa ng malakas si Elliot. Mahigit 100 taon nang walang asawa ang punong iyon, mas maswerte ka kaysa sa punong iyon. Malamig na bumantong hininga si Ben Schaffer. Alam ko na ang pinakalayunin mo ay saktan ako, basta gawin mo ang lahat para saktan ako. Kapag natapos ko ang single life ko, wala ka ng chance. Elliot, so confident, hindi ako 100% sure, half sure lang ako. Prangkang sinabi ni Ben Schaffer, ikaw na kapatid na babae, hindi ka naglalaro ng baraha ayon sa sentido komon, hindi ko mahulaan kung ano ang iniisip niya sa bawat oras, at hulaan ko rin, hindi ko alam kung ano ang susunod niyang sasabihin. Kaya pala nahok kita, pang-aasar ni Elliot, hindi ako nabighani, total hindi ko man lang nahawakan ang mga kamay ko, anong mali dito, natawa si Ben Schaffer sa sarili, siguro dahil nakilala ko ang true love, platonic lang ako sa kanya ngayon. Elliot, hindi ba siya pumayag na mahalin ka? Tinatawag mo itong unrequited love. DM&E, kayong magkapatid ay sinusubukan akong patayin, hindi mo talaga ako naiintindihan, naramdaman ni Ben Schaffer na masyadong bitter si Elliot, naiintindihan ko, hindi ka ba tumatanda, at ang iyong pagnanais sa lugar na iyon ay nabawasan, kaya nagsimula kang humingi ng pagpapasigla sa pag-iisip, sabi ni Elliot. Nakonsensya si Ben Schaffer at galit na ibinaba ang telepono, hindi niya inaasahan na sobrang lason ang bibig ni Elliot, hindi lang lason, kundi nakakakilabot pa. Nitong katapusan ng linggo, bumili si Avery ng pulang papel at bumalik, plano niyang hilingin kay Elliot na magsulat ng mga couplet at blessings. Matagal nang nagpapagaling si Elliot sa bahay, paminsan-minsan ay nagsasanay ng calligraphy. Minsan ay nakita niya ang kanyang kaligrapya at laking gulat niya, nadama niya na ang mga couplets at mga pagpapala ng Spring Festival ngayong taon ay maaaring kontratahin niya. Bumili ng napakaraming pulang papel, naguguluhan si Elliot. Kabanata 1549, maaari kang magsulat ng ilang higit pang mga kopya, at maaari naming dalhin ang mga ito bilang mga regalo. Maagang ginawa ni Avery ang kanyang plano, inimbitahan tayo ni Brother Wesley na kumain ng dumplings sa kanyang bahay bukas, at pagkatapos ay bigyan siya ng 2 kopya. Elliot, Avery, sigurado ka bang kayang abutin ng level ko ang pagbibigay ng regalo? Avery, syempre kaya ko, hanggat hindi ka nagpapakita sa harap ng mga tunay na calligrapher, hindi ka makikita. Nang iba bilang isang baguhan, hindi napigilan ni Elliot ang pagtawa. Pinutol ni Avery ang pulang papel at inihanda ni Elliot ang panulat at tinta. Pinagmasdan ni Robert ang pananabik sa kanyang malalaking mata na kasing linaw ng mga hiyas. Elliot, nakakita ako ng ilang couplet sa internet, tingnan natin kung paano sila pupunta. Pagkatapos putulin ang ilang couplets, dinala niya ang kanyang telepono at ipinakita sa kanya. Sa tingin ko ito ay medyo maganda. Ang mga bulaklak ng ilog ng pagsikat ng araw ay parang apoy na pula, at ang tubig ng ilog ay berde na parang asul sa tagsibol, huni ng mga ibon at mabango ang mga bulaklak. Oh, maganda din naman ang isang ito, binasa ito ni Avery sa kanya, ang mga pulang plum ay ipinagmamalaki. Ang snow sa taglamig, at ang mga berdeng willow ay nagbubuga ng mga catcan upang salubungin ang bagong taon. Bahagyang sumimangot si Elliot, masyadong maraming stroke ang pares na ito. Avery, akala ko kaya mong isulat ang kahit ano. Elliot, pwede kang magsulat, pero ibang oras na kung magaling ka magsulat o hindi, ito ay isang bagay. Avery, kung ganoon magsulat ka muna, paano kung mukhang maganda?
Dahil nagsalita ka, kaya ko lang maging magalang kaysa masunurin, inayos ni Elliot ang mesa, pagkatapos ay kinuha ang pulang papel at sinimulang tiklupan ang grade. Tumayo si Avery sa tabi niya at natuwa, mukhang nagsusulat ka ng mga couplet gamit ang iyong mahusay na diskarte. Elliot, ito ay peke, actually, sobrang kinakabahan ako. Nagpraktis siya ng kaligrafya para lamang linangin ang kanyang mga sentimiento na kunin ang kanyang mga salita upang ibigay. Haha, hahayaan kitang magpahinga, sabi ni Avery, kinuha ang isang writing brush at isang pirasong puti, at isinulat ang mga salitang Elliot sa papel. Hindi kasi siya marunong magsulat gamit ang calligraphy, kaya naiisip niya kung gaano siya kakulit magsulat. Salamat, inilagay ni Elliot ang sorpresa sa kanyang tiyan. I really relax a lot. Hahaha, turuan mo ako kung paano magtiklop ng grid at tutulungan kita. Ibinaba ni Avery ang brush at nagsulat ng Elliot. Ngayon lang, iniabot niya kay Robert ang isang malaking piraso ng basurang papel. Ito ang pangalan ng iyong ama, kailangan mong tandaan ito. Itinuro ni Elliot ang kanyang origami. Pagkatapos magkita ni Avery, kinuha ni Elliot ang brush at sinimulang isulat ang unang couplet. Ang mga bulaklak ng Sunrise River ay kasing pula ng apoy, at sa tagsibol ang ilog ay kasing berde ng asul. Gustong